Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na maraming mabuong tanong sa Ingles na gamit pa. Okay po? Umpisa na po natin. Dito na po tayo sa ating halimbawa. Paano iyon pinagsama? O kaya paano yun pinagsama? Pag in English po natin yan, how was it assembled? Okay? Sumunod, paano iyon pinadala? O kaya paano yun ipinadala? How was it shipped? Sumunod, paano iyon kinumpuni? How was it repaired? O kaya, paano yun iniaplika? How was it applied? O kaya, paano iyon prinoseso? How was it processed? Paano yun ini-upgrade? How was it upgraded? Paano iyon sinurvey? How was it surveyed? Paano iyon kinontrol? How was it controlled? Okay? So kung mapapansin nyo, marami na po agad tayong may tatanong sa English. Tapos kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na tanong. Gamit po ang paano. So yung paano po, yan po yung how. Okay? Tapos yung it, yan po yung salitang iyon o yun. Kayo na lang po bahala kung paano kayo magtanong sa Tagalog na kung saan ay gagamit tayo ng it. Kung ang inyong pagkakatagalog sa it ay yun, ayos lang po. O kaya iyon. Basta pag in English nyo itong iyon o yun, it sa English. Ha? Isa lang ang katumbas sa English. Tapos, ito pong was, yan po yung nagbibigay ng senyales sa kausap nyong Amerikano na yung inyong itinatanong ay patungkol sa aksyon na nangyari sa nakaraan. Itinatanong nyo kung paano iyon binuo. Okay? Yung aksyon ng pagbuo ay nangyari sa nakaraan. Okay? So, yan po yung gamit ng was. Ang tinatanong nyo ay patungkol sa nakaraan. Okay po? Tapos, ito pong ginagawa po nating tanong ay naka-passive voice. Ibig sabihin ng passive voice, yung itinuturo nating bagay ay ginawa ng aksyon. At yung panturo po natin na salita doon sa bagay na iyon ay itong salitang it. Itong salitang iyon o yun. Na itong iyon na bagay o yun na bagay ay ginawa ng aksyon. At yung action po na isinagawa sa kanya ay ito pong mga nasa baba. Simula pinagsama hanggang dito sa nilikha. Okay? So, naka-passive voice po tayo. Okay? So, sana makikipractice po itong ating lesson ngayon. Kasi kung mapapansin nyo, madali lang po magtanong kung meron po kayong ganitong klaseng pattern. Okay? At saka ipinaliwanag ko na sa inyo kung paano ba sila nabuo. Okay? So, ang unang-una po na inyong ilalagay sa inyong English sa tanong ay yung question word, yung salitang pantanong. Siyempre, ang salitang pantanong po natin na itong paano. Sumunod po ay yung tinatawag na linking verb. At ang linking verb po natin ginawa ay ito pong ginamit ay was. Kasi ang linking verbs po ay binubuo ng is, are, was, were. Yun po yung mga yun po yung mga linking verbs. Was po ang ginamit ko ngayon kasi ang gusto ko pong itanong ay patungkol sa nakaraan. Okay? Kung may magtatanong dyan, bakit was ang inyong ginamit? Hindi were, yung W-E-R-E. Ang was po kasi ay tamang kapartner ng salitang it. Okay? Ibinasi ko po ang paggamit ng linking verb sa pamagitan ng pronoun. At ang pronoun po natin dito ay it. At yan po ay lagi ko itinuturo sa inyo yung tamang pagpapartner ng linking verb at pronoun. Kaya kung kayo laging nanonood, alam nyo na kung paano gamitin itong was. Kasi sinasanay ko po kayo talaga sa paggamit ng linking verb at yung pagbabasihan niya. Okay po? So, sana makikitandaan din po itong mga verbs natin. Bali yung spelling ng verbs po natin, naka-past participle.
Okay? Kasi pag tayo ay naka-passive voice, yung verbs po natin ay ini-spelling natin o pinoporma natin gamit ang participle, past participle. So pag tiningnan nyo po ang past participle ng assemble, ang ibibigay sa inyo ay assembled, yung may ed sa huli. Itong repaired, may ed sa huli. Makikita nyo sa dictionary, yung past participle niya. Okay? So makikitandaan po yung mga sinasabi ko kasi lahat ay importante. Ha? At makikitandaan na po itong mga verbs natin na naka-past participle. So maraming salamat po sa mga nanood at sana magamit nyo rin po agad itong mga tanong natin. Okay po? Gamit ang how. Maraming salamat po.